Soundcheck, amen. So, sa mga nandito po, inaanyayahan ko po yung bawat isa, yung mga wala pong ginagawa na. Samahan niyo po kami para simulan natin yung ating Sunday Bites. Amen? So, before we start po, inaanyayahan ko po yung bawat isa na yumuko upang simulan natin yung ating Sunday Bites na pananalangin. Let's bow our head and pray. Heavenly Father, Lord, we thank you, Father God, for this morning. Panginoon, nagpapasalamat po kami, Father God, for the second Sunday of this month, Lord God. And salamat po, Panginoon, sa isang buong linggo, Lord God, na ginabayan niyo po kami up until this day, Lord God. Walang sawa po kami magpapasalamat, Panginoon, sa umagang ito, Lord God, sa kabutihan niyo, Panginoon. Sa isang linggo na naman nagdaan, Lord God, and this is the manifestation, Panginoon, na iningatan niyo kami, Panginoon, sa 6 na araw, Panginoon, ng buhay namin sa linggong ito, Father God. And Lord, sa umagang ito, Panginoon, dalangin po namin, Panginoon, na samahan niyo po kami, Father God, na saliksikin, Panginoon, yung salita niyo, Father God, sa umagang ito. Lord, gamitin niyo po ako bilang inyong lingkod, Father God, na siya magbabahagi, Father God, ng salita. Dalangin po namin, Panginoon, na manahan ka, Father God, manahan yung presensya mo, Panginoon, sa mga anak mo, Panginoon, nandito, Father God, upang samahan kami, Panginoon, na buksan, Father God, yung Sunday service nito, Panginoon, ng gamit, Panginoon, yung mga salita, Father God. Maging kalakasan namin ito, Panginoon, maging kagalingan namin, Panginoon, yung mga salita, Panginoon, na magmumula sa iyo, Lord God. And Lord, sa inyo po namin tinataas yung lahat ng bagay sa umagang ito, Panginoon, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. So, this is the second Sunday of the month, and praise God kasi ang bilis ng araw, amen. Nung una nag-celebrate lang tayo ng New Year, and praise God kasi pangalawang linggo ng buwan. Amen. Hindi natin mapapansin yung araw, but praise God kasi kahit mabilis yung araw, kahit mabilis yung oras, ginagabayan tayo ng Panginoon. Hindi niya tayo pinababayaan. Amen. So before we start, before I share the word, share ko lang yung word for the year. Yung word ko for the year. Kasi nakakatawa kasi I know connected din naman to sa message this morning. And yung word for this year is deliverance. And it is from Psalms 50:15. Call unto me in the day of trouble, I'll deliver you and you shall glorify me. Amen. Natatawa lang ako kasi yung word for the year ko is deliverance. And nakaka 14 days pa lang tayo ng taon. And praise God, challenge na ako agad ni Lord. May mga problema na agad na dumating. And mga problema hindi inaasahan. But praise God kasi nag-bless pa rin ako kahit may problema na dumating. Kasi sabi ko nga, nagpipray kami ng asawa ko nung paparating yung taon, yung pinag-pray namin yung word for the year ko, deliverance, and yung word for the year niya is grateful. Tapos, nitong nakaraang mga araw, may nangyari sa amin personally, and malaking problema. And, in peace na questionin ko si Lord, bakit Lord, word ko naman, deliverance sa lahat ng problema, deliverance sa lahat ng takot, deliverance sa lahat ng financial crisis, or sa kahit anong sakit karamdaman. Pero inalaw ni Lord na mangyari yung bagay na hindi namin gustong mangyari. Tapos naisip ko na Lord, connected siya sa word na sa team namin this month, which is rooted, plowing the good soil pala, na kailangan natin maging deeply rooted sa pananampalataya natin sa Panginoon. Natawa kami kasi kahit hindi maganda yung nangyari, mayroong joy sa puso namin na alam namin na inalaw ni Lord yung problema na hindi para tumalikod kami sa promise niya sa word namin this year, but mas lalo pang lumalim, mas lalo pang maging rooted sa pananampalataya. Amen? So yun, this morning, patuloy natin pag-aaralan yung ating theme for this year, which is plowing the good soil. Amen? So, share ko lang yung mga naging highlights sa mga naging prayer fasting natin sa mga nakaraang araw. Amen? So yun, sa mga hindi nakapanood, syempre mas maganda na first time itong maririnig. And sa amin naman nakatarinig, syempre, may i-reveal pa rin naman si Lord sa word na ito. Amen? Amen? So share ko lang yung naging message ni Pastor Joe last week. Which is yung 4 kinds of soil. Una, syempre, alam naman natin yung first part of the soil, which is yung dun sa pathway, which is na yung buto na sinapoy doon,
na kinuha lang ng ibon at kinain niya. Then pangalawang part of soil, which is yung rocky soil, sabi ni Pastor Joe. Then sabi dito, where it did not have much soil, kaya hindi rin bunga or naging deeply rooted yung buto na isinaboy doon. And sa papangatlo sa parable, which is yung turning, na lumaki siya pero sinakal din siya ng halaman na lumaki. Amen? And then yung last is, which is yung good soil. And yung good soil na yun yung good soil na nagpo-produce ng crop 160-30 times what was sown. Amen? And we Christian, ini-aim natin na tayo yung good soil. Amen? Tayo yung good soil na sinabuyan ng buto na mag-grow sa pananampalataya natin. Amen? So yun, sabi dito, we Christian aiming to be a good soil. Pero nga sabi ni Pastor Joe nung time na yun na hindi lang matatapos dun sa good soil yung pagiging Kristiyano natin. Amen? Kasi nga, kahit nga mabuting lupa mo, kung may kulang naman sa matabang lupa na yun, hindi ka pa rin naman mag-grow. And yung tinakal niya last week is yung kailangan natin na magkaroon din ng magandang buto. Hindi lang basta good soil, but good seed din para may purpose yung good soil. Amen? Amen? So wala rin naman kasing purpose yung good soil kung hindi matataniman ng magandang buto. Amen? So yan, share ko na yung day 1 dun sa naging prayer and fasting, which is tinakal ni Pastor Roel doon. Yung title doon is Watering the Vineyard. Amen? So yun, mas lalong lumalalim yung topic sa mga araw ng daraan na kasi ngayon nga hindi tayo matatapos sa pagtawag lang ng Panginoon at sa magiging mabuting soil lang tayo. Amen? But kailangan din nating i-allow yung sarili natin na ma-water tayo. Paano ba natin mararanasan yung pagtutubig ng Panginoon? Siyempre, through His Word. Amen? And si Lord, inaalaw niya yung mga tao rin sa paligid natin na mas mag-grow yung seed na tinanim ng Panginoon sa atin. Amen? Nandiyan yung mga pastors natin, nandiyan yung mga leaders natin na tinayo ng Panginoon para mas mag-grow pa tayo. Amen? So yun, hindi mag-end up sa pagiging good soil yung pagiging Kristiyano natin. So, i-allow din natin yung sarili natin na matubigan yung pananampalataya natin para mas maging malalim pa tayo. Amen? So sabi si Psalm 65, verse 9, sabi dito na, yun, you visit the earth and water it. You greatly enrich it. The river of God is full of water. You provide their grain, for you have prepared it. Amen? So sinabi na sa salita ng Panginoon na si Lord, salita ng Panginoon yung magpapalago dun sa buto na itinanim niya para sa atin. Amen? Amen? So yun yung naging highlights sa day 1. Hindi ko na itatake lahat, but yun yung naging highlights ng day 1, which is watering the vineyard. Amen? So syempre, as we go on na una, naging good soil tayo nung tinawag tayo ng Panginoon. Then pangalawa is tinanim ni Lord yung buto ng pananampalataya para mas mag-grow pa tayo. Then si Lord din na din mismo yung nag-allow na i-water, tubigan yung pananampalataya natin para mas maging malalim tayo sa pananampalataya. And inalaw niya nga na gamitin yung mga tao sa paligid natin, yung mga pastors and leaders natin para mas lumalim pa tayo. Yun yung day 1. And yung day 2 is yung topic ni Pastor Jan naman, which is pruning the grapevine. Amen. Siyempre, as we grow sa pananampalataya natin sa Panginoon, hindi naman matatapos hanggang sa lumaki na tayo, di ba? Siyempre, i-araw din ni Lord yung pruning. Sa mga hindi nakakaalam sa pruning, pruning means trim or cutting away the dead or overgrown. And a purpose nun is to become more fruitful. Amen? So, inaalaw tayo ni Lord na ma-prune para mas mag-grow pa tayo sa pananampalataya natin. Amen? Hindi naman pagka tinawag tayo ng Panginoon is okay na yung lahat, masaya na yung lahat ng bagay. Iaalaw pa rin ni Lord na ma-prune tayo kasi
meron at meron siyang tatanggalin sa atin na mga bagay na hindi na natin kailangan, which is yung dead part ng ano natin, ng pananampalataya na which is mga naging kasalanan natin before, ipupuron niya lahat ng mga bagay na yun, and yung mga naging overgrown sa atin, yung mga attitudes natin, yung mga bagay na hindi nakaka-glorify kay Lord. Ipupuron niya yung lahat ng bagay na yun. And take note, hindi tayo mismo yung magdi-decide ng ipupuron natin kay Lord. Ipupuron natin kay Lord, but si Lord yung magdi-decide ng mga bagay, ng mga bagay na ipupuron niya sa buhay natin. Amen? So ito yung, paano ba natin mararanasan ng Lord? Nasa puling part na tayo ng pananampalataya natin. Yun na yung time na the more na lumalapit ka kay Lord, the more na inaalaw niya yung mga challenges sa buhay natin, the more na lumalapit tayo kay Lord, the more na parang, Lord, bakit parang mas humihirap? Kasi ibig sabihin, inaalaw ni Lord na mas lumalim pa tayo, na mas lumawak pa yung pananampalataya natin. Hindi lang yung mga bagay na gusto natin yung mangyayari. Doon sa pruning part, yun yung mga bagay na may tuturo sa atin si Lord. And kung hindi tayo magpapaprune, hindi tayo makakapag-bear ng mas maraming fruit, di ba? So yun, day 1, si Lord yung mag-water, and pag nag-grow na tayo, si Lord naman din yung mag-aalaw na i-prune tayo. Amen? So yun nga sabi sa John 15:1, na sabi dito ni Lord na sabi sa John 15:1, I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me does not bear fruit, He takes away, and every branch that does bear fruit, He prunes that it may be more fruit. So the more na pinuprune tayo ni Lord, the more na dapat lumapit tayo sa Panginoon. Hindi yung kapag challenge tayo, or inalaw ni Lord yung mga challenges or pruning sa buhay natin, lalayo na tayo kay Lord. Amen? Kasi it's a sign na gusto ni Lord na mas mag-grow pa tayo sa pananampalataya natin. Amen? Na tinatanggal yung mga bagay na hindi makakabuti para sa atin. Amen? So yun, malinaw na sinabi ni Lord na I am the vine dresser. Si Lord yung mag-aalaw ng mga bagay na aalisin niya sa buhay natin. Ang kailangan lang natin is sumunod na magpa-fruit para mag-bear tayo ng mas maraming fruit. Yun yung sa day 2 na highlight sa topic ni Pastor Jan. And yung sa day 3 naman, ito yung message ni Pastor Joe na ang title niya is Workers in the Vineyard. Amen? So like I said, kung babalikan natin, hindi naman matatapos lang tayo sa pagiging good soil na inaccept lang natin si Lord as our Lord and Savior. Hindi lang din matatapos yung pananampalataya natin dun sa tinutulungan niya tayo mag-grow and inaalaw niya tayo mag-prune. But syempre, pupunta rin tayo dun sa part na kailangan nating maging worker sa vineyard. Amen? So, darating tayo sa part na hindi lang tayo yun nga, sinasabi nila palagi na hindi taga-butas ng bangko, but kaya natin sa pag-grow natin at sa pagtuturo sa atin ng Panginoon, magamit tayo. Amen? So, yun, ito yung parable dun sa workers in the vineyard na makikita natin sa Matthew 20:1-16. Ayan. Ano ba sabi dito na yun nga, for the kingdom of heaven is like master of a house who went out early in the morning to hire laborers in the vineyard. So kung kwento ko na lang po yung naging parable dito sa laborers in the vineyard. Ito yung time na meron isang master of a house na naghahanap siya ng mga laborers niya doon sa kanyang ubasa. And yung unang tinawag niya is, ang sabi dito sa verse 2, after agreeing with the laborers for a denarius, which is yung bayad para sa araw na yun, he sent them into his vineyard. Yun nga. Then, going out about the 3rd hour, he saw others standing idle and in the marketplace. And to them he said, you go into the vineyard, and whatever is right, I will give you. So hanggang sa magpatuloy yung kwento, meron siyang tinawag sa oras ng 6th hour, after 6th hour, and then yung isa naman after 9th hour, and then after naman yung isa is 11th hour. So to make the long story short,
Yung may-ari ng vineyard, may mga tinawag siya ng workers sa iba-ibang oras. Meron yung pinakamaaga, meron yung dumating na after 6 hours, meron dumating na 9 hours and yung 11 hours. Amen? So, habang ginagawa ko yung message and nire-review ko yung naging message ni Pastor Joe sa nung day 3, which is kailangan natin maging workers in the vineyard, doon ko naisip na yung sinasabi pala doon na master of the house is si Lord. Amen? And yung denarius na sinasabi doon na bayad, yun yung, for me, na-reveal sa akin ni Lord is, nagsisignify siya ng salvation natin. Amen? Na once na tinanggap natin yung denarius na yun, makakapaglingkod tayo doon sa vineyard. Amen? So hindi naman tayo, ewan ko ba't yun yung ni-reveal sa akin ni Lord, but hindi naman tayo makakapag-serve kay Lord kung hindi natin tatanggapin yung salvation na binigay niya sa atin. Amen? Yun. Then, yung yung hours naman ng workers, for me, yung nilibig sa akin ni Lord, it's nag-represent na iba't iba yung panahon or yung edad ng pagtawag sa atin ng Panginoon. Pero hindi naman ibig sabihin nun na magkakaiba yung salvation na marireceive natin. Kasi kung babasahin natin ng patuloy yung kwento ng laborers in the vineyard, merong mga nagreklamo na workers ng vineyard na sabi niya, bakit ako nagtrabaho ng maaga? Bakit yung iba ganito lang pumasok pero pare-parehas kami nang na-receive? Amen? Ganun din sa pananampalataya natin na iba-iba yung oras na pagtawag sa atin ng Panginoon. Ako, tinawag ako ng Panginoon nung 16 ako. Meron dito mga tinawag na ng Panginoon na nasa 30 na sila. Then yung parents ko naman tinawag ng Panginoon, nasa senior na sila. Iba-iba yung pagtawag, pero iisa lang yung denarius na marireceive natin sa Panginoon. Iisa lang yung salvation na marireceive natin sa Panginoon. Kaya wala tayong rights para questionin yung Panginoon sa pagbibigay niya ng salvation sa buhay natin. Amen? So yun yung nag-signify sa mga parable na binasa natin sa Matthew 20. Na yun nga, na iba-iba yung oras na pagtawag pero isa lang yung salvation na marireceive natin sa Panginoon. Amen? Kaya sabi ng Panginoon dito sa verse 16, sabi, so the last will be the first and the first will be the last. So hindi natin pwedeng questionin si Lord na porket mas matagal ako sa pananampalataya, mas karapat dapat ako sa mas malaking denarius. Iisa lang yung salvation na ibinigay natin si Lord. And sa grace niya lang naman lahat yung bagay, kaya nare-receive natin yung salvation na yun. Amen? So ganoon din yun sa revelation na binigay sa akin ni Lord na sa labor in the vineyard. So yun, ano bang connect nun na sa pagiging rooted natin sa pananampalataya natin? Amen? Kasi as we go on sa pananampalataya natin, mas kailangan i-allow natin sarili natin mas magpagamit kay Lord. Kasi yun yung purpose natin ng pagtawag niya sa atin. Amen? Yun yung purpose kung bakit tinawag tayo ng Panginoon. Na hindi lang tayo mag-end up sa, Lord, na-receive ko yung salvation mo and good soil lang ako. Hindi ganun. Amen? I-allow ni Lord na mas mag-grow yung seed na itinanim niya sa atin. Kaya nga sabi ni Lord dun sa salita niya na kahit magkaroon ka lang ng pananampalataya na kasing liit ng mustasa, amen, enough na yun para mag-move ng mountain. Amen. So ganun din sa atin na kahit maliit lang yung buto na-receive natin, and si Lord naman yung gagawa ng way para palagawin yun. Amen. So yun, ano tawag doon? Yun, i-allow lang natin yung sarili natin na mas mag-grow pa sa pananampalataya natin. And i-allow din natin yung mga pruning sa buhay natin. And lastly, syempre, maging workers tayo ng kingdom ng Panginoon. Amen. Doon natin masasabi na, mas lumalalim na ako sa pananampalataya ko kasi hindi na ako yung nandito lang, hindi na ako yung ano tawag doon? Hindi mo lang masabi na good soil ka lang. Amen. Nandun ka na doon sa part na workers ka na ng Panginoon. Amen. So yun.
Yun lang yung, yun yung last na sa day 3 ng naging prayer and fasting natin. Sasama ko pa sana yung kagabi kaso hindi na nahabol. So yun, ulitin ko lang yung para mas maging deeper din tayo. First is, allow natin si Lord na i-water yung pananampalataya natin. And day 2 is, i-allow natin si Lord na i-prune tayo. Then, i-allow natin si Lord na mas magamit tayo sa kingdom niya. Amen? So, yun lang po yung nais ko share sa inyo. And before I end, let's bow our head and let's pray. Yes, Lord God, Heavenly Father, Lord, we thank you, Father God, for this morning, Panginoon, Lord. Lubos po kami nagpapasalamat, Lord God, sa salita niyo po, Panginoon, sa umagang ito, Lord God, na Lord, hindi mag-end up yung pananampalataya namin, Panginoon, sa pagiging good soil lang, Lord God. But Lord, kailangan namin, Panginoon, na i-allow yung sarili namin, Panginoon, na mag-grow yung seed, Lord God, na na-receive namin sa inyo, Panginoon, as we accept you as our Lord and Savior. Father God, tulungan niyo po kami, Panginoon, na kahit dumaan kami, Lord God, sa anumang pruning, Panginoon, ng buhay namin, Lord God, patuloy kami, Lord God, na lumapit sa inyo, Panginoon, for you are our vine dresser, Father God. Alam niyo po, Panginoon, yung mga bagay na aalisin niyo po, Panginoon, sa buhay namin, at yung mga bagay na inaalaw niyo, Lord God, is para sa amin, para sa ikabubuti namin, Panginoon. And Lord, we pray, Father God, na patuloy kami, Panginoon, na magkaroon ng desire, Lord God, na magpagamit sa inyo, magkaroon ng desire, Lord God, na mag-grow, Father God, sa kingdom niyo po, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat po, Panginoon, as we continue, Father God, this Sunday service, Panginoon. Kaya niyo po, Panginoon, na mag-overflow, Lord God, enjoy, Panginoon, sa lugar na ito, Father God, yung peace, Lord God, yung healing, Panginoon, na kailangan namin, Panginoon, sa umagang ito, Father God. Maging sentro ka, Panginoon, ng bahay sa bang ito, maging sentro ka, Lord God, ng bagang ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Ingatan niyo po, Father God, yung mga anak niyo, Panginoon, na wala pa dito, Father God, na maging sa amin na nandito na, Panginoon. Prepare our hearts, Lord God, sa aming pagpupuri at pagsamba sa inyo, Panginoon, at sa word na marireceive namin this morning, Father God. Maraming salamat po, Panginoon. Sa inyo po namin tinataas yung lahat ng bagay, Father God, sa umagang ito, Panginoon. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. In Jesus' name we have prayed. Amen.